Ang kwentong ito ay nangyari sa taong 1947 sa lugar ng Quezon Province. Minsan, isang panahong merong tao na naging tagapangalaga at protektor sa isla ng Pulilio. Ito ay si Carding Biray, isang albularyo na nagmula sa isla ng Pulilio. Sa panahong ito ay nasa edad 57 anyos na itong si Carding. Mag-isa sa buhay dahil iginugol ang sarili sa pag-aaral ng lihim na karunungan. Tubong gumaka si Carding na isang bayan din ng Quezon. Ngayon, mahigit kalahati ng kanyang buhay ay nasa isla na ito. Dito niya mas hinusayan pa ang kaalaman sa panggagamot at pakikipaglaban sa mga nilalang ng dilim. Dahil sa mga kaibigang antingero, ay pinapaubaya na ni Carding ang pakikidigma nito sa mga aswang, habang siya naman ay nagpakadalubhasa sa larangan ng panggagamot. Naniniwala kasi si Carding na hindi lahat ng sakit ay dahil sa natural na pangyayari, kundi sanhi rin ito ng mga engkanto at mahikang itim. Ginawang misyon na ni Carding ang linisin ang buong isla. Pangarap niya na magkaroon ng isang paraisong lugar na mapuntahan ang mga tao, lalo na ang mga susunod na henerasyon. Kaya hindi hinahayaan ni Carding ang sino man na maminsala sa ganda ng kalikasan ng isla. Tao ka man o nilalang ng dilim, walang sinasanto si Carding. Hindi rin siya nagkakaroon ng awa sa mga tinuturing niyang salot ng kalikasan. Kaya pinili rin niya ang pagiging bangkero para sa mga taong nais masilayan ang ganda ng isla. Lalo pa sa panahong ito ay humupa na ang ikalawang digmaan ng mundo. Dinadayo na rin ang mga lugar dahil sa mga nagpapagamot sa kanya. Ang inaakala niyang mga dumadayo ay nagpapagamot at namamasyal lang sa isla. Iyon pala ay may iba itong sadya. Kahit ganoong pagsusumikap pa ang ginawa ni Carding ay may nakalusot pa rin na kampon ng kadiliman. Walang iba kundi si Mulong, isang mangkukulam na nasa hilagang bahagi ng isla. Aksidenteng natuklasan ng albularyo ang pag-iral ni Murong dahil narinig niya ito mula sa usapan ng kanyang pasahero. Bihira lang din kasi ang nagpapahatid sa hilagang bahagi at nadiskubrihan na ni Carding kung ano ang sadya ng mga taong pumupunta doon. Mga parokyano ni Mulong na nagbabayad upang kunin ang serbisyo nitong pangungulam. Malakas pa ang loob na nagtanong ang tao kung kilala daw ba niya itong si Mulong. Umiling lamang si Carding dahil hindi niya naman talaga kilala ang mangkukulam. Hindi muna hinarap ni Carding ang mangkukulam dahil pag-aaralan muna niya ang mga pangyayari bago ito umatake. Pero sa kalooban ni Carding ay naghihimutok na ito sa galit. Makalipas ang ilang linggo ay nagkasunod-sunod na ang mga pasyente ni Carding na biktima ng kulam. Mabuti na lamang ay ang lahat ng mga biktima ay napapagaling ni Carding hanggang isang umaga
Habang inihahanda ng albularyo ang kanyang bangka, ay nasipat niya ang isang lalaki. Nasa 40 pa at malaki ang katawan nito. Patay mali siya lamang si Carding dahil alam niya na iyon ay si Mulong. Nakatitig ito ng masama sa kanya at ramdam na ramdam ni Carding ang bigat ng presensya ng mangkukulam. Naghihintay lamang na aatakihin siya nito. Subalit, alam ni Mulong na hindi tinatablan ng kulam ang matanda. Kaya hanggang sa pagtitig na lamang ito. Sa katunayan, minsan ang sinubukan ni Mulong na kulamin ang matanda kaso walang epekto ito at nagpapakiramdaman lamang sila. Pero isang araw, sumangguni ang kanyang kaibigan na si Mario dahil sa biglaang pagkakasakit ng anak nito. At nang nasilaya na ng albularyo ang bata, ay kinulam nga ito. Sa kadahilanang ito ay talagang sinusubok ni Mulong. Naagapan naman niya agad ang kulam at sa pagsapit ng umaga ay binaybay ni Carding ang dagat mula kanluran patungong Hilaga. Hindi na nag-atubili pa si Carding na sumugod sa bahay ni Mulong. Tumayo sa tapat ang albularyo habang dahan-dahan naman na lumalabas si Mulong na nakangisi. Hawak ni Mulong ang isang manika na gawa sa balat ng mais at sa kabilang kamay ay isang napakaliit na patpat na kulay itim at patulis ang dulo. Anong gusto mong patunayan, Mulong? Talagang hinahamon mo ko? Bungad dito ni Carding. Ayon kay Mulong, masyadong perwisyo na sa kanya si Carding dahil halos lahat ng mga parokyano nito ay binabalikan siya dahil nakakaligtas ang mga pinapakulam ng mga ito. At dahil doon ay naging matumal na ang kinikita niya. Sa umagang iyon ay nais ng wakasan ni Carding ang kahibangan ni Mulong. Maya-maya pa, nag-usal ito ng isang tigalpo. Ngunit bago pa man mabitawan, ang usal na ito ay biglang sumakit ang tagiliran ni Carding. Nasipat niya na pinisil ni Mulong ang manikang hawak nito. Hindi iyon na paghandaan ni Carding. Kaya pala malakas ang loob nito dahil may panlaban pala itong si Mulong. Sa isip kasi ni Carding na mas mapapadali ang laban kapag haharapin niya ito ng pisikalan. Sa muling pagtayo ni Carding ay agarang binaluktot naman ni Mulong ang paa ng manika na naging dahilan sa pagbagsak ni Carding. Akala ko ba ikaw ang bantog na albularyo sa buong isla? Napakadali mo lang palang pabagsakin. Wika dito ni Mulong. Habang nahihirapan namang makatayo ang albularyo, ang tanging sandata ni Carding sa sandaling iyon ay ang latigong baging. Ang baging na ginamit niya ay isang ordinaryo lamang, ngunit dito niya pinapadaan ang usal ng pamako upang paralisahin ang kalaban. Panay sa katawan at mga paa ang pinupunteriya ni Mulong. Hindi niya namalaya na sobrang maayos pa ang mga kamay ng albularyo. Hinayaan lamang ni Carding na maglibang ang mangkukulam sa ginagawa niyang paglalaro dito. Halos mawasak na ang bakod na gawa sa kawayan dahil sa pagkakatilapon ni Carding.
tangan ng albularyo ang sibat ni Atardar, pamako at mutya ng bato omo. Halatang hindi kilala ni Mulong itong si Carding na ang mga pananakit niya sa albularyo ay panandalian lamang dahil ito sa tangan niyang bato omo. Walang patid sa paghalakhak ang mangkukulam sa inaakala nitong napangibabawan niya na ang matandang albularyo. Puno na rin kasi ito ng sugat at duguan na ang muka. Paminsan-minsan ay sumusuka pa ito ng dugo. Sa ilang metro ang pagitan nila ay nakahanap ng tiyempo itong si Carding. Habang siya ay muling pabagsak, ay mabilis nitong naipulupot ang latigo sa paa ni Mulong at pareho silang bumagsak sa lupa. Kumuhit ang ngiti sa mga labi ni Carding habang napakunot ang noo ng mangkukulam. Dali-daling hinila ni Carding itong si Mulong at agad din itong nakatayo. Habang nasa lupa pa ang mangkukulam, ay hinampas agad ito ng latigo dahilan sa tila ay may nakagapos na espiritual na enerhiya sa buong katawan ni Mulong. Nako, aaminin ko, magaling ka Mulong, kaso wala kang utak. Sambit ng matanda na nagpapahid pa ng pawis. Inayos nito ang sarili at nagawa pang linisin ang mga dugo sa muka. Iniulat ni Carding ang katawan. Hinawakan niya ang ulo ni Mulong at nagpakawala ng malakas na suntok. Tanggal agad ang 4 na ngipin ni Mulong. Laking gulat ng mangkukulam dahil halos kumawala na ang kanyang kaluluwa sa lakas ng suntok na yon. Sinundan pa ng suntok dahilan sa pagkahilo ni Mulong. Hinila ni Carding ang mangkukulam papasok sa bahay nito. Doon tumambad ang mga kagamitang pangkulam ni Mulong. Kinuha ni Carding mula sa altar ang estatwang ulo ng kambing na merong sungay. Itinarak niya ito sa dibdib ng mangkukulam. Damhin mo ang kapangyarihan ng sinasamba mong demonyo ka. Agad bumulwak ang dugo sa bibig ni Mulong at naghihingalo na ito. Inihiga niya ito sa kama at itinali ang mga kamay at paa. Kinuha din ito ang gasera at iwinuhos sa katawan ng mangkukulam. Nagmamakaawa na itong si Mulong. Nabigyan pa siya ng isa pang pagkakataon. Tumawa lamang ang albularyo dahil alam niya na hindi ito titigil sa pangungulam kung makakaligtas pa ito. Dito na sinindihan ni Carding ang kandilang itim at itinapon sa katawan ni Mulong. Agad nagliyab at pilit na nagpupumiglas ang mangkukulam hanggang sa matupok na ito ng tuluyan. Sumakay na sa kanyang bangka si Carding habang unti-unting natutupok ang bahay ng mangkukulam na si Mulong. Isang magandang umaga ang sumalubong kay Carding nang buksan niya ang pinto at umupo sa balkonahe habang humihigop ng isang mainit na kape. Masayang nakatanaw ang matanda sa asul na karagatan ng isla. May nagkukumpulang mga tao sa dalampasigan dahil sa pagdating ng mga mangingisda. Matapos magkape, ay sinimulan na ni Carding ang pagdikdik sa palay upang maging bigas. Hindi kasi niya ito nagawa dahil sa mga nakalipas na pangyayari. Makalipas ang ilang minuto,
ay tuluyan nang dumating si Mario. May dala itong sariwang isda para sa albularyo. Laking pasalamat naman ni Carding, ngunit mas nagpasalamat itong si Mario dahil sa paggamot sa kanyang anak. Malimit din naman na may nagbibigay ng sariwang isda, mga gulay at prutas kay Carding. Dahil siya nga ang takbuhan ng mga may sakit sa lugar at hindi ito naniningil ng salapi. Naging normal na rin ang takbo sa pang-araw-araw ni Carding. Nakakadalawang balik si Carding sa pagbabangkero at bago lumubog ang araw ay nakikipag-inuman ang albularyo ng lambanog sa kanyang mga kaibigan. Mataas din ang respeto ng mga tao sa kanya. Pero minsan, may naging karanasan si Carding sa mga taong abusado sa kalikasan. Tulad na lamang ni Abner at ang mga tauhan nito. Noong bagong salta pa lang si Carding sa isla, ay natuklasan niya ang pagpukpok at pagsira ng mga tauhan ni Abner sa mga korales sa dagat. Paraan ito upang magsiangatan ang mga isda para mas makahuli ng marami ang mga ito. Labis itong kinundina ni Carding at sinuway itong si Abner. Pinagtawanan lamang ng lalaki ang maliit at patpatin na si Carding. Dahil sa kakulitan ni Carding ay sinuntok na siya ni Abner. Subalit hindi man lang natinag ang albularyo. Animoy tinapik lamang ito ni Abner. Nang mapuno na si Carding ay nagpamalas na ito ng lakas at nilabanan si Abner. 10 ng kasamahan nito. Binugbog sila ni Carding at pinabagsak. Simula noon ay binigyan ni Carding ng gawain ang grupo ni Abner. Naatasan sila na maglinis lagi sa dalampasigan. Isa pa sa binigyan ng leksyon ni Carding ay ang mga taong gumagawa ng kaingin. Bilang tanda sa ginawa nito, ay inatasan niya ito na magtanim ng mga halaman sa bahaging kinaingin ng mga ito. Samantala, isang hapon, bilang panghuling biyahe ni Carding, ay may pasahero siyang biktima ng barang. Ayon sa mga ito, ay pupuntahan nila ang albularyong si Carding. Lingid sa kaalaman ng mga ito, ay ang bangkero ay ang mismong si Carding. Imbes na ibiyahe ay doon na sinuri ni Carding ang biktima. Nagtaka naman ang mga kamag-anak nito sa ginawa ni Carding. Habang sinusuri niya ang babaeng walang malay at mabilis ang paghinga, ay nagpakilala ang albularyo. Laking pasalamat naman ng mga kamag-anak ng biktima dahil hindi na sila babiyahe ng ilang oras. Sa mismong bangka, inihiga nila ang babae. Ayon sa kasama, may nakaaway na matanda ang dalaga at aminado ang kamag-anak nito na may kagaspangan din ang ugali ng babae. Ang problema ay hindi nila kilala ang matanda at hindi rin sila sigurado kung iyon ba talaga ang bumarang o nagpabarang. Nag-usal na si Carding at inihip sa tenga ng babae. Ilang segundo lang ang nakalipas ay may lumabas na insekto dito na agad naman hinuli ng albularyo. Nagpasunog siya ng papel at isinaboy sa apoy ang insekto. Sa sandaling ito ay unti-unti nang umayos ang kaninang namumutla nitong balat. Palihim naman na nag-abot ng salapi ang ina ng biktima. Ngunit tinanggihan ito ng albularyo. Humiling na lamang ito na kung alam na nila ang pagkakakilanlan ng matanda, ay sabihin ito sa kanya.
gawa ng araw-araw naman siyang bumabiyahe. Sa pag-alis ng mga tao ay napatingin si Carding sa buong paligid. Inisip nito na may isang masamang nilalang na naman ang naghahasik ng lagim. Ngunit wala siyang ideya kung saan at sino ito. Ilang araw ding inabangan ni Carding ang impormasyon tungkol sa mambabarang hanggang sa may binatilyo na lumapit sa kanya at nagpakilala ito na kapatid ng babaeng nabarang at may iniabot na sulat. Ang sulat na iyon ay nagmula sa ina nito at nagsasabing ang pangalan ng mambabarang ay si Ursula, kapatid ng matandang nakaalitan ng biktima. Nakasaad din sa sulat kung saan matatagpuan ang mambabarang: sa isang liblib na baryo sa bayan ng Impanta. Nagpasalamat naman si Carding sa binatilyo at umalis na rin ito. Kahit wala pang pasahero ay nagpasya nang umalis si Carding upang paghandaan ang paghahanap sa mambabarang. Akmang itutulak niya na ang bangka ay may sumitsit sa kanya. Isang matandang babae na hawak sa leeg ang binatilyo na may nakatutok na patalim. Agad nakiusap si Carding na palayain ang bata. Subalit, ngumisi lamang ang matanda na may maitim na ngipin at dali-daling ginilitan sa leeg ang binatilyo. Napasigaw na lamang si Carding at agad pinuntahan ang binatilyong nakahandusay na sa lupa. Bigla naman naglaho ang matanda na sa hinuha ni Carding ay si Ursula. Agad humingi ng saklolo si Carding, ngunit nalagutan na ng hininga ang binatilyo. Sa inasal ng matanda ay isa na itong demonyo at halang na ang kaluluwa nito. Sa pagdating ng pamilya ay napahagulhol na lamang ang mga ito. Pakiramdam ni Carding ay kasalanan niya ang nangyari. Bumalik ang albularyo sa isla na labis na sinisisi ang sarili. Laging bumabalik sa isip niya ang paggilit ng matanda sa leeg ng bata. Ipinangako ng albularyo na hindi siya titigil hanggat hindi niya mahanap at mapatay ang mambabarang. Bilang pagrespeto sa araw, ay araw-araw ding dumadalaw ang albularyo sa lamay. Nahihiya na rin ang kamag-anak ng namatay sa ginagawa ng matanda. Alam nilang taga-kabilang isla pa ito pero baliwala iyon kay Carding. Bagamat tuwing araw lang naroon, itong si Carding ay malaking bagay na rin para sa kamag-anak. Hanggang sa huling gabi ng lamay, nagpasya si Carding na hindi na muna uuwi sa isla at makikihatid din ito sa huling hantungan. Sa mga araw na nagdaan ay walang presensya si Ursula na umiiral. Bagay na ikinasama pa ng loob ni Carding dahil sa araw-araw na pagpunta niya sa lugar ay nakahanda ito para sa kanilang labanan. Habang nagdarasal ang lahat sa sementeryo, may nasipat si Carding sa malayo. Hindi na iyon sakop ng sementeryo at may iilang puno ang naroon. Isang figura ng babae na nakaitim at may balabal ang nakatingin sa kanila na nagkukubli sa isang puno. Sa pag-alis ng mga tao ay nagpasya si Carding na
magpaiwan muna. Hindi pa rin umaalis ang babaeng nakakubli. Marahan itong pinuntahan ni Carding at ilang metrong pagitan ay lumabas at nagpakita ng tuluyan ang babae. Inalis nito ang balabal sa muka at nagpakilala ito bilang si Margarita. Nasa linya 20 pa ang edad nito base sa kanyang itsura. Ayon sa babae, ilang araw na daw niyang inaabangan si Carding dahil alam nito na isa itong manggagamot. May sadya ang babae sa kanya. Biktima ni Ursula ang nanay niya. Sinempo ito ng mambabarang habang nasa malayong lugar siya. Noon pa ay may alitan ang matanda at ng ama ng babae bilang isang antingero. Inamin rin ni Margarita na may tangan siya. Ito ay ang mutya ng palos. Subalit hindi pa ganoon kalawak ang alam niya. Kaya lagi siyang natatakasan ni Ursula. Inilahad din ng babae na hindi basta-basta si Ursula. Napakalawak ng sakop nito. Ang nais ng babae ay makipagsanib sa matanda upang magapi ang mambabarang. Walang masamang presensya ang babae at nakikita sa mga mata nito. Ang pagnanasang maipaghiganti niya ang nangyari sa kanyang ina. Nang matanong ni Carding kung nasaan na ang ama nitong antingero, malungkot na inilahad ng babae na natalo at napatay ang kanyang ama ng isang gabunang aswang. Pero nais muna nitong magpakadalubhasa bago humarap sa gabunan. Dahil sa sensiridad na naramdaman ni Carding sa babae, ay nagpasya na itong makikiayon sa pakikibaka nito. Nagtungo muna ang dalawa sa bahay ng namatayan at nagpaalam si Carding at nangakong bibigyan ng hustisya ang pagkamatay ng kanilang anak. Isinama ng babae si Carding sa tahanan nito. Halos 1 oras din nilang nilakad ang lugar ng babae. Sa pagdating nila ay naroon ang kapatid nito na naghihintay sa kanyang ate, si Bebong. Konting taon lang ang pagitan sa babae. Inabisuhan agad ni Margarita ang kapatid tungkol sa plano nila ni Carding. Malugod naman na tinanggap ng lalaki at nagpapasalamat rin ito dahil may makakasama na rin ang kanyang kapatid sa pagtugis nito kay Ursula. Ayon pa sa binata, sa bawat pag-alis ng kanyang kapatid ay hindi ito mapakalian. Laging nangangamba kung makakauwi pa ba ang kanyang kapatid. Pansin ni Carding ang katakot-takot na mga pangontra laban sa mambabarang at aswang na nasa labas at loob ng bahay. Dinaig pa nito ang bahay ni Carding kung pangontra ang pag-uusapan. Natuwa naman ang matanda dahil sa gawi ng magkapatid. Habang nag-uusap sina Margarita at Carding, ay nasabi nito na marunong sa labanan ang kanyang kapatid. Yun nga lang wala itong tangan. At kahit nais pa nitong samahan siya sa labanan, ay mahigpit niyang pinagbabawalan. Ito na lamang ang natira sa kanya, kaya labis niyang pinangangalagaan ang kapatid. Kinabukasan, kinausap ni Carding itong si Margarita. Kung magkakaroon ba ng tangan ang kapatid, ay papayag na ba siya na sasali ito sa labanan. Tumango naman si Margarita pero nagdadalawang isip ito. Alam mo, Iha, ang buhay natin ay nakatadhana na. Mas mabuting may ginagawa tayo habang hinihintay natin ang paglubog ng ating araw. Wika dito ni Carding.
Napaisip ang dalaga sa mga salita ni Karding. Napatingin ito kay Bebong na nagsisibak ng kahoy. Manong Karding, ibinibigay ko po sa inyo ang buong tiwala ko. Pati na rin sa kapatid ko. Alam kong nais rin niyang maipaghiganti si inay. Kaya panahon na siguro upang pagbigyan ko siya. Sambit dito ni Margarita. Inalam ni Karding kung may yungib ba sa lugar. Sa pagkakaalam ni Margarita ay may 3. Nagtaka naman ang babae sa tanong ng matanda. Sinabi naman ni Karding na isa sa mga yungib na tahanan ng mga engkanto, at kapag may engkantong nakatira ay posibleng may mutya ito ng Bato-Omo. Sa ganoong paraan din niya kasi nakuha ang kanyang tangan. Nang binanggit na nila ito kay Bebong, ay laking tuwa ng binata dahil gusto rin niya na maging antingero gaya ng kanilang ama. Kung hindi lang kinuha ng gabunan ang mutya ng kanyang ama, ay malamang sa kanya ito mapupunta. Matapos makapaghanda ng mga kagamitan sa paglalakbay, ay tumungo na ang 3 sa bulubundukin ng Empanta. Bago dumilim ay nakarating na sila sa unang yungib. Si Karding lang ang pumasok at pinaghintay ang 2 sa bukana ng yungib. Subalit, sandamakmak na mga panike at mga ahas ang natagpuan ni Karding sa loob, kaya lumabas na lamang ito. Kinabukasan ay nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay. Habang naglalakad ay natanong ni Karding kung saan naman nakuha ni Margarita ang mutya ng palos. Ito naman ay namana niya sa kanyang lolo. Bago lumisan ang lolo nito ay nasanay pa niya ang apo sa labanan. Sa isang natural naman na pangyayari ang dahilan sa paglisan ng kanyang lolo. Samantala, inabot na naman sila ng gabi bago matagpuan ang 2 yungib. Nang masipat pa lang ni Karding ang bukana, ay nakaramdam na ito ng mga elemento. Inabisuhan niya ang magkapatid na isasama niya na sa loob itong si Bebong, habang nag-aabang si Margarita sa labas. Ayon sa dalaga, sa pagkuha ng mutya ay tila mas magagawa niya ito ng mabilis dahil sa kakayahang taglay. Subalit sinabi ni Bebong na mas mabuti na siya na mismo ang kukuha ng mutya. Bilang unang pagsubok niya na rin ito. Alam ni Karding na natatakot lang si Margarita para sa kanyang kapatid. Iha, magtiwala ka sa kapatid mo. Nandito naman ako. Aalalay ako sa kanya. Wika dito ni Karding. Gayunpaman, pumasok na ang 2 sa yungib, dala ang sulo. Hanggang sa marating na nila ang kalagitnaan ng yungib. May kalawakan ang bahaging iyon. Isang napakaputing nilalang ang humarang sa kanila. Isang tamawo. Napangiti si Karding dahil ang tamawo ay ang tagapangalaga ng Bato-Omo. Humakbang si Karding, itinaas ang isang kamay at sinambit ang sibat ni Atardar. Biglang nagliwanag sa buong lugar at nasa ibabaw ng nakataas na kamay nakalutang ang isang espiritual na sibat. Napaatras ang tamawo sa nakita at nagsilabasa naman ang ibaba. Namangha naman si Bebong sa nakita nito. Itinuro ni Karding ang mga mapuputing bato na nagkukumpulan. Bebong, puntahan mo
at hanapin mo ang batong namumukod tangi ang kinang. Wika dito ni Karding. Batid ni Bebong na takot ang mga engkanto sa sibat na nakalutang sa ere. Kaya nagmadali naman na hinagilap ni Bebong ang bato-omo. Habang naghahanap ay hindi niya maiwasan na makadama ng labis na takot at kaba dahil sa dami ng tamawo ang nakapaligid sa kanila. Hanggang sa may nasipat na si Bebong na isang bato na namumukod tangi. Agad niya itong kinuha at nabitawan pa niya dahil sa biglaang pag-angil ng mga engkanto. Nang mapulot niya na ito, ay agad niya itong inilagay sa tela at isinilid sa bulsa. "Tumakbo ka na, Bebong," sigaw dito ni Karding. Sumunod agad si Karding at naglaho na rin ang sibat. Isinaboy naman ni Karding ang hawak niyang sulo at tumakbo ng matulin nang malapit na sila sa bukana. Ay sinalubong sila ni Margarita na may hawak na 2 sulo at isinaboy sa mga tamawo. May ginawang siga naman ang dalaga sa labas. Tagumpay ang pagkuha ni Bebong ng mutya. Hindi na rin sila nagpahinga at binaybay na ang daan pabalik sa kanilang lugar. Sa paglipas ng mga araw ay itinuro naman ni Karding kung papaano gamitin ang tangan, kalakip, ang mga usal nito. Isang araw, may nabalitaan si Margarita na biktima ng barang. Agad sumangguni si Karding. Nanlumo na lamang ang albularyo dahil nasa bingit na ng kamatayan ang lalaking na biktima. Halos masakop na ng mga nagnananang sugat ang katawan nito. Inabisuhan naman ni Karding ang pamilya ng lalaki na posibleng hindi nakakayanin nito ang gamutan na gagawin ni Karding. Ngunit nakiusap naman ang pamilya na gagawin ang lahat para sa kanilang anak. Dahil sa pakiusap, ay tumugon na lamang si Karding kahit alam niya na wala na iyong pag-asa. Nag-usal ang albularyo para sa pagsanib ng kaluluwa sa bumarang nito. Ilang minuto pa ay biglang dumilat ang lalaki at ngumisi. May garalgal na boses na tila 2 o 3 tao ang nagsasalita. Laking gulat na lamang ni Karding dahil demonyo na pala ang sumanib sa lalaki. Gamit ang espiritual na pamako ay ipinako ni Karding ang demonyo, subalit humahalakhak lang ito at nanlilisik ang mga mata hanggang sa nangisay na lamang ang biktima at tuluyan ng nalagutan ng hininga. Lumabas ng bahay si Karding na bigo. Ni hindi man lang niya nalaman kung si Ursula ba ang gumawa. Ginalugad na nila ang halos buong impanta. Subalit kahit katiting na presensya ni Ursula ay wala silang mahagilap. Kaya nagpasya si Karding na dalawin muna ang kanyang bahay sa isla ng Pulilio. At upang makamusta na rin ang mga kaibigan sa lugar. Ninais naman ng magkapatid na sumama sa matanda dahil hindi pa sila nakakaapak sa isla. Habang inihahanda na ni Karding ang bangka, ay may isang lalaki na nagmadaling nagtungo sa kanya. Isa ito sa mga bangkero. Ayon dito, 5 katao na sa kanilang lugar ang namatay dahil sa barang. Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Karding at agad itong nagsagwan.
Kinuha naman ni Bebong ang isa pang sagwan upang matulungan ang matanda. Sa pagdating ni Carding ay agad sinalubong siya ng iilang taga-baryo at ibinalita ang mga nangyayari. Ayon sa mga ito, isang matandang babae ang bigla na lamang sumulpot at naglalaho at naghahasik ng lagim. Sa katunayan, may 3 pang nakaratay na biktima rin ng kulam. Si Ursula. Kaya pala hindi natin mahanap sa Infanta. Dahil nandito ang demonyong yon. Sambit dito ni Margarita. Tila siguradong sigurado ang dalaga sa binanggit. Ayon pa sa kanya, kilalang kilala niya na itong si Ursula. Parang laruan lang sa kanya ang pambabarang. Maikling ipinakilala naman ni Carding ang kanyang mga kasama at agad naman na nagtungo sa bahay ng isang biktima. Sa awa ng Diyos ay nailigtas pa ni Carding ang 3 biktima. Hindi naman makatulog ang albularyo dahil sa pag-iisip sa mga nangyayari habang wala siya sa lugar. Tinabihan naman siya ni Bebong at kinausap kung ano ang magiging plano nila. Nangako naman ang binata na gagawin ang lahat, makatulong lamang. Napangiti naman ang matanda sa determinasyon ni Bebong. Inaya na rin niya ito na matulog na dahil mag-uumpisa na ang kanilang laban. Kinabukasan ay ipinasyal ni Carding ang mga kasama upang maging pamilyar ito sa lugar at para na rin makilala ng mga tao sa baryo. Habang masayang nakikipag-usap si Margarita sa iilang babae ay nasipat niya si Ursula na nakatayo sa gilid ng isang bahay at nakangisi ito sa kanya. Ngunit ang labis na ikinagulat ng dalaga ay ang mga insektong gumagapang papasok sa bintanang ng bahay. Isinigaw niya ang pangalan ni Carding at agad na sumugod kay Ursula. Napalingon naman sa direksyon ni Margarita si Carding at agad na nagtungo. Nadatnan ni Carding na pilit nilalabanan ng dalaga ang mambabarang subalit pinagtatawanan lamang siya nito. Sa bawat pag-atake ni Margarita ay umaatras lang itong si Ursula na tila lumulutang sa ere. Mang Carding, ang mga insekto nasa loob na ng bahay. Sambit dito ni Margarita. Agad naman pumasok sa bahay si Carding habang nangingisay ang isa sa miyembro ng pamilya. Nag-usal ang albularyo at idinampi ang 2 daliri sa noo ng bata. Agad namang nagsilabasan sa tenga nito ang halos 10 insekto. Agad niya itong hinuli at isinaboy sa mga baga na nanatira sa lutuan. Isa-isa rin niyang sinuri ang ibaba. Nang mabatid niya na maayos ang mga ito, ay agad na siyang nagtungo sa naglalabang antingera at mambabarang. Nagpakawala ng mga tigalpo si Carding laban kay Ursula. Subalit naging usok lamang ang mambabarang at tuluyan ang naglaho. Makalipas ang ilang minuto ay may narinig silang sigawan sa di kalayuang bahay. Biglang sumulpot si Ursula sa loob mismo ng bahay na ikinagulat ng mga naroon. Agad nagpakawala ng mga insekto habang humahalakhak. Lingid sa kaalaman ni Ursula ay naroon malapit sa lugar itong si Bebong. Pumanhik ng bahay si Bebong at nakita niyang nakatalikod si Ursula at nakadipa. Hindi na nagdalawang isip si Bebong at agad sinuntok sa ulo ang mambabarang.
Napasubsob si Ursula sa sahig, ngunit agad itong nakabawi at sa isang hampas ng kanyang kamay ay tumilapon ang binata palabas ng bahay. Nadatna naman nila Karding ang paggulong ni Bebong sa lupa. "Ayos lang ako, Manong. Si Ursula nasa loob." Panggigigil na wika ni Bebong. Agad tumalon papasok ng bahay si Margarita. Subalit, sandamakmak naman na sa lagubang ang sumalubong sa kanya. Dahilan upang nahagis siya palabas ng bahay. Akmang papanhik na sana si Karding nang biglang nawasak ang bubong ng bahay at lumabas mula roon si Ursula na nakatawa pa. Dumapo ang mambabarang sa gitna ng kalsada. Gumawa ito ng ipo-ipo na gawa sa mga nagkukumpulang sa lagubang. Sa pag-atake nito ay sinangga ni Karding ang ipo-ipo gamit ang sibat ni Atardar. Nahawi ang mga insekto at tumilapon si Ursula. Gamit ang bilis ni Margarita ay sumulpot ito sa likuran ng mambabara at agad itinarak ang punyal. Napasigaw si Ursula at ininda ang saksak sa kanyang likuran. Bigla namang sumugod si Bebong at inundayan niya ng suntok ang matandang mambabarang. Halos mawala na sa sarili itong si Ursula. Nais nitong tumakas gamit ang maitim na usok, ngunit pumalupot na sa kanya ang latigong baging ni Karding. Naparalisa ang katawan ni Ursula at bago ito matumba ay sinalo ito ni Margarita mula sa likuran, kasabay ang paggilit sa leeg nito. Ipinasa ni Karding ang kanyang itak kay Bebong at agad naman itong tinaga ang leeg ng mambabarang. Tumilapon ito at gumulong pa sa lupa. Sa tindi ng galit ng dalaga ay kumuha ito ng malaking bato at ibinagsak sa ulo ni Ursula. Ang katawan ni Ursula na nakabulagta sa lupa ay pinagtulungang sinunog ng mga taga-baryo. Nagtinginan ang tatlo na may ngiti ng tagumpay. Hindi inaakala ni Karding ang mga kakayahan ng magkapatid. Naalala nito ang kanyang kabataang noong nakikipaglaban na ito sa mga aswang ng gumaka. Labis-labis naman ang pasasalamat ni Margarita sa matanda dahil sa wakas ay napaslang niya na rin ang nilalang na lagi na lamang siyang natatakasan sa pamamagitan ng maitim na usok. Paglipas ng 2 araw ay nagpapiging ang mga taga-baryo upang saluduhan ang tatlo. Nagmistulang mga bayani ang tatlo sa mga sandaling iyon. Nasipat naman ni Bebong ang magandang dilag na tila may nais isabit sa kanya. Isang kwintas na gawa sa bulaklak. Sa ngitian ng dalawa ay nababanaag ang isang pag-ibig. Lumapit naman si Margarita at binatukan ang kanyang kapatid. "Hoy, baka naman makalimutan mong may gabunan pa tayong kahaharapin, ha?" Sambit dito ng babae. Natapos ang araw na puno ng kasiyahan sa baryo. Habang sa bahay ni Karding ay inahasa nito ang itak. Lumapit si Bebong at pinapanood ang matanda. Ayon sa albularyo, ang itak na iyon ay mas matanda pa kaysa sa kanya. Nagmula pa iyon sa kanyang lolo at ang itak na iyon ay hindi na mabilang na aswang ang napaslang. Matapos hasain ay ibinigay niya ito kay Bebong. Nais ng matanda na ipamana sa binata ang itak dahil wala naman siyang anak na
maaring magkaroon nito. Laking tuwa naman ni Bebong habang tinitingnan ng maigi ang itak. Hindi makapaniwala ang binata sa pinagdaanan ng itak dahil hindi mapapansin ang kalumaan nito. Animoy bagong gawa ng isang magaling na panday ang itak na iyon. Samantala, iniabot naman ni Carding ang latigong baging kay Margarita at isang piraso ng lumang libreta. Nakasaad doon ang dasal ng pamako na ipinapasanib ni Carding sa latigo. Teka Manong Carding, ipinamimigay nyo na sa amin ang mga inyong kagamitan pandigma? Bakit? Takang tanong ng dalaga. Ayon naman kay Carding, inalay na nito ang buhay sa isla bilang manggagamot. Kagaya sa gumaka, ipinagkatiwala na ni Carding ang mga aswang sa mga antingero. Alam ni Carding na sa pinagsamang lakas ng magkapatid ay magagapi na nila ang gabunang pumaslang sa kanilang ama. Sa araw ng kanilang pag-alis sa isla ay nangako ang magkapatid na muling babalik sa Pulilyo, lalo na si Bebong na nag-iwan pa ng matamis na ngiti sa dalagang nakilala sa piging bilang bangkero ng magkapatid na antingero. Hangad ni Carding ang tagumpay nila sa bagong misyong susuungin. Lumipas ang ilang buwan, muling napanatili ni Carding ang katahimikan at kaayusan sa buong isla. Napangiti na lamang ang matanda sa simple ngunit ligtas na buhay ng mga taga-baryo. Patuloy lamang siya sa pagiging bangkero at sa tuwing napapadako siya sa lugar ng Infanta ay lagi niyang inaasam na magiging pasahero niya ulit ang magkapatid na sina Margarita at Bebong. Minsan isang hapon, habang inihatid ni Carding ang mga dayo sa maliit na isla ng Jumalig na bahagi pa rin ng Pulilyo at matatagpuan ito sa bahaging timog, ay may nasipat siya sa mga malalaking bato na nasa dalampasigan. Mga nakakubling kababaihan na kulay berde ang mga balat. Biglang iniba ni Carding ang pagsagwan. Nagtaka ang mga pasahero at nagreklamo kung bakit sila bumabalik ng direksyon. Diyos ko po, mahabaging langit ang mga magindara. Ang tanging nasambit ni Carding sa kanyang sarili. Sa buhay natin ay may mga tao tayong nakakasalamuha. Maaring kaibigan o maaring kalaban. Sa mga huling sandali ni Carding Biray sa mundo, ay muli niyang nakasama ang mga taong may tangan. Sa katauhan ng magkapatid, hindi rin biro ang sakripisyo ni Carding na iwan ang bayan para pangalagaan ang isang isla. Sinasabi sa kwento ni Carding mga kabaryo na hindi mahalaga kung saan man at kanino man natin iaalay ang sarili hanggat ito'y magdudulot ng kaayusan at kapayapaan ay gawin natin. Hanggang dito na lang ang kwento mga kabaryo. Naway may natutunan kayo at napulot na aral sa kwento ni Carding. Maraming salamat. Ang kwentong mapapakinggan ninyo sa araw na ito ay hango sa tunay na buhay. Karanasan ito ng isa nating kabaryo na itago natin sa pangalang Ariel. Taong 2001. Lugar ng Caloocan. Bago natin ituloy ang kwento, sa mga gusto ng gamit, meron tayong discount sa ating TikTok shop. Punta lang kayo kabaryo, doon tayo maglalagay ng mga gamit. Paparating na din yung mga bago nating produkto.
Sa ngayon, ituloy na natin ang kwento. Minsan ba naisip niyong dapat bang pagkatiwalaan ang sarili mong kadugo o kamag-anak? Ako kasi dati, kabaryo. Oo, mataas ang respeto at tiwala ko sa mga kamag-anak na ang buong akala ko'y talagang mapagkakatiwalaan ko. Pero hindi ko lubos maisip na kung sino pa ang pinagkakatiwalaan ko at ng aking pamilya ay siya pala ang magiging punot dulo ng paghihirap na naranasan ng aking ama. Mapagpalang araw sa iyo, kabaryo. Itago mo ko sa pangalang Ariel. Nakatira dito sa Caloocan. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay karanasan ito mismo ng aking ama. Taong 2001, ng mga panahong ito ay nasa edad 17 na ako. Ipinanganak ako sa lalawigan ng Samar. 3 kaming magkakapatid at puro lalaki naman ang bunso. Masasabi kong hindi naman masyadong liblib na baryo ang tinitirahan namin. Gawa ng marami-rami na ang kabahayan. May kalakihan rin ang bahay namin at yari na ito sa bato. May malawak kaming lupain ng nyogan at may palayan na siyang pinagkukunan ng aking mga magulang para sa mga gastusin sa bahay at sa pag-aaral naming magkakapatid. Namana kasi ng aking ama ang malawak na lupain sa kanyang mga magulang. Samantalang sa aking ina naman ay minana niya ang palayan. Kaya naman masasabi kong hindi kami hikahos sa buhay noon, mga kabaryo. Malapit rin kami sa pamilya ng tiyuhin ko na si Tio Atoy. Kalapit bahay lang namin kasi ito. Halos kada araw ay pumupunta sa bahay namin ang mga pinsan kong babae para naman tumulong sa mga gawaing bahay ng aking ina. Minsan kasi ay hindi na magkandaugaga sa mga gawaing bahay itong sinanay, lalo na kapag panahon ng tag-ani. May mga manggagapas kasing libre ng pagkain, kaya't nagpapatulong si nanay sa pagluluto. Kami naman kasi ng mga kapatid ko ay katulong ni tatay sa mga gawain sa palayan at maging sa bukirin, kaya wala na kaming panahon pa para tumulong kay nanay sa bahay. Nga pala, kabaryo, itong tiyuhin kong si Tio Atoy ay napakalasinggero at sobrang sugarol. Mahilig ito sa mga panabong manok at halos linggo-linggo ay laman ito ng sabungan. Kaya naman ang mga ari-ari ang minana nito sa mga magulang nila tatay ay isa-isang naibenta at nauwi lamang sa pagsusugal ang perang kinikita nito, lalo na doon sa pinagbentahan. Kaya naman sa uli-uli ay halos isang kahig isang tuka na lamang sila. Naawa ang mga magulang kong makitang naghihikaos na sa buhay itong si Tio Atoy at natigil na sa pag-aaral ang mga anak nito, kung kaya't nagpresenta silang pag-aralin ang mga pinsan ko. Kapalit ito ng pagtulong-tulong sa gawaing bahay namin kapag walang pasok. Isang beses noon, kabaryo, nakita kong seryosong nag-uusap ang aking ama at itong si Tatay Selmo at ang tiyuhin kong si Tio Atoy. Narinig kong nakikiusap si Tio Atoy na nanghihiram ng pera sa aking ama. Ngunit nagmatigas ang tatay ko dahil ipangsusugal lamang nito ang perang kanyang hihiramin. Sige na, Selmo. Ngayon lang naman ako lumapit sa iyo eh. Pahiramin mo na ako ng pera. Babayaran naman kita sa makalawa. Pakiusap ng tiyuhin ko sa aking ama. Pasensya ka na talaga, Kuya Atoy. Pero hindi kita mapapahiram ng perang kailangan mo. Alam mo namang nakabudget lang rin ang pera namin, di ba? Hindi naman kasi araw-araw kumikita sa sakan tsaka sa palayan. Isa pa, kung may extra man kaming pera,
Yun ay pambaon at panggastos ng mga anak ko sa eskwelahan. Mahabang pagpapaliwanag ng aking ama. Napakadamot mo talaga, Selmo. Ngayon na nga lang ako lumapit sa'yo. Hindi mo pa ako mapagbigyan. Alalahanin mo, Selmo. Hindi nadadala sa sementeryo ang pera. Huwag kang maging gahaman. Sambit naman dito ni Tio Atoy. Kailanman ay hindi ako naging gahaman sa pera, Kuya Atoy. Ikaw ang naging gahaman dahil imbis na magsikap ka para sa pamilya mo. Anong nangyari? Wala. Mas lalo mo lang ibinaon ang sarili mo sa bisyo. Hindi mo man lang sila naisip na nahihirapan na. Halos wala na nga kayong makain. Mas inuuna mo pa iyong bisyo mo. Pagalit na ring wika ng aking ama. Hindi niya nagugustuhan ang tabas ng dila ni Tio Atoy. Kung ano-ano na kasi ang lumalabas sa bibig nito. At halos isumpa na siya at wika pa nito na magkalimutan na lamang bilang magkapatid. Hindi lang kita napahiram ng pera para sa pagsusugal mo. Ganyan na ang mga sinasabi mo. Galit na sabi ng aking ama. Napansin kong tinitigan siya ng masama ni Tio Atoy. At tila na ikuyom nito ang kanyang kamao. Kaya naman nagmamadali na akong maglakad papalapit sa kanila. At tinawag ang aking ama para makuha ang atensyon nilang dalawa. Tiningnan naman ako ni Tio Atoy. Tapos wala itong kibong umalis sa harapan ng aking ama. Itay, ayos lang po ba kayo? Tanong ko pa noon sa aking ama nang makalapit na ako. Tumango naman siya at sinabing ayos lang. Medyo kumirot lang ang kanyang sentido dahil sa mga pinagsasabi ng kapatid niya. Hayaan nyo na lang po siya, Itay. Baka may problema lang sa pamilya nila. Anong problema sa pamilya? Ni pambili ng bigas nga, asawa at mga anak niya pa ang naghahanap. Baka kamo ang sabihin niya problema sa sugal. Kaya huwag niya akong mabanta-bantaan dahil hindi ko siya aatrasan. Kahit kapatid ko pa siya. Magkalimutan na akong magkalimutan. Tugon pa ng aking ama. Pinakalma ko naman siya noon, kabaryo. At sinabihang wag na lang pansinin itong si Tio Atoy. Baka nasabi lang noon dahil sa init ng ulo. Mas mabuti pa po, Itay. Puntahan na lang po natin si nanay sa kusina para alamin kung ano po ang niluluto niya. Saad ko pa sa kanya para hindi na mag-isip pa ng kung ano-ano. Baka mamaya ay bigla na namang tumaas ang dugo nito. Naging maayos naman ang araw na yon, mga kabaryo. Nawaglit na rin sa isipan ng aking ama ang alitan nilang magkapatid. Sa paglipas ng araw ay hindi pa rin kinikibo ni Tio Atoy ang aking ama at ganoon rin naman itong si tatay. Nang minsan kasing nagbabalak na lapitan ni tatay ang kanyang kapatid at kausapin. Para makipagbati sana ay mabilis naman itong umiwas at hindi pinansin ang aking ama. Kaya naman hinayaan na lamang na kusang mawala ang sama ng loob nila. Isang umaga nun, nasa harapan kami ng hapagkainan. Kasama naman ang mga pinsan ko nang mapansin ng aking ina na parang namamaga ang kaliwang pisngi ni tatay. Tinanong niya ito kung ano ang nangyari sa pisngi niya. Ito ba? Wala ito. Di ko nga alam kung bakit namamaga eh. Kanina ko lang napansin to pagkagising. Wala naman ito kahapon. Pero hayaan mo na, baka mamaya-maya mawala na rin ito. Wika pa ng aking ama. Tumango naman ang aking ina at nagpatuloy na kami sa aming agahan. Matapos naman naming kumain ay pumunta na kami sa may palayan. Lumipas ang mga oras ay napansin kong parang wala sa sarili ang aking ama. Yung bang parang ang lalim ng iniisip niya. Kaya naman hindi niya napapansin kanina pa ako salita ng salita. Itay, ayos lang po ba kayo? Bakit hindi na po muna kayo umuwi? Kami na lang ang bahalang mag-asikaso dito sa palayan. Oo nga po, Itay. Parang hindi na maganda ang pakiramdam po ninyo eh.
Segundang sabi naman ni Kuya Larry. Umiling naman ang aming ama at sinabing ayos lamang siya. Sabay-sabay na lamang kaming umuwing 4 mamayang hapon. Inahapunan nga nun, pagka-uwi namin ay abalang-abala itong sinanay sa pag-aasikaso kay tatay. Nang tanungin ko naman kung ano ang nangyayari, ay sinabi ni nanay sa nag-aalalang boses na kanina lang pagka-uwi ni tatay ay walang tigil na ito sa pagsusuka. Pero purong laway lang naman ang isinusuka nito. Walang tigil rin ito sa pamimilipit ng kanyang sikmura dahil naman sa sobrang sakit. Mabuti na lamang at huminto na sa pagsusuka si tatay noon. Noong nilagyan ni nanay ng asin ang maligamgam na iniinom nitong tubig, pero ang pananakit ng kanyang tiyan ay hindi pa rin naaalis-alis. Baka po nabati si tatay. O kaya may nakain siya kanina at hindi natunawan. Wika ko naman noon sa nanay ko. Sinabi naman ito na pinalawayan niya na kanina si tatay sa kapitbahay naming malakas ang usog at pinakuluan niya rin ang pinaghubarang damit ni tatay. May nakapagsabi kasi sa kanyang manggagamot noon na kapag pakiramdam niya ay nabati siya o nausog, tapos hindi niya kilala kung sino ang nakausog sa kanya. Pakuluan niya lamang ang damit niya at iyon ang ipamunas sa buong katawan. Kapag hindi pa naalis, ay kumuha siya ng malunggay at dikdikin yon, tapos ipahid sa katawan, braso, binti ang mga katas nun. At ang pinakauling payo sa kanya ay maglagay siya ng kapirasong asin sa ilalim ng tila at hayaan iyong matunaw. Paniguradong maalis ang samang nararamdaman niya kung sakali mang nausog ito. Pero sa kalagayan ng aking ama ay hindi pa rin ito gumagaling. Kahit na nagawa na ni nanay ang lahat ng prosesong pangontra sa pang-uusog. Kapag hindi pa rin po mawala-wala mamaya ang pananakit ng tiyan ni tatay, Nay, dalhin na po natin siya sa pagamutan. Baka po iba na yan. Hindi na siguro simpleng usog lang po yan. Turan dito ng kapatid kong si Kuya Larry. Tumango naman ang aming ina at ipinagpatuloy na ang pag-aasikaso kay tatay. Nang pumatak na ang 6:00 ng gabi, ay muli na namang nagsusuka itong si tatay at walang humpay sa pamimilipit ng kanyang sikmura. Sumisigaw na rin ito at napakasakit na raw ang tiyan niya na tila ba hindi niya nakaya. Agara naman namin siyang isinugod sa pagamutan. Lulan ang tricycle ay napapansin kong parang may pumipigil sa tricycle na minamaneho ng kapatid ko. Paano ba naman kasi, kabaryo? Nakailang beses pang pinihit ng kapatid ko ang silinyador bago yon umandar. Tapos nang papaalis na kami, ay para bang ang bigat-bigat ng sinasakyan namin. Samantalang 2 lang naman sila ni nanay sa loob ng tricycle at 2 lang din kami ng kapatid ko sa labas. Kaya't papaanong nabibigatan ng tricycle na halos ayaw umusad. Ilang beses pa akong nagtulak bago naman ito tuluyang umandar. Pagkaraan nga ng mahigit kalahating oras ay naroroon na kami sa pagamutan at parang nagdahilan lamang ang aming ama. Sa kadailanang pagkatapak namin sa pagamutang pampubliko ay nawala ang pananakit at pamimilipit ng tiyan ng aking ama at hindi na rin siya nagsusuka. Kung kanina ay napakainit ng kanyang katawan dahil sa mataas na lagnat, ngayon naman ay normal na ang kanyang temperatura. Kaya naman labis-labis ang pagtataka namin at halos hindi kami makapaniwala. Hindi naman napigilang na ibulalas pang sambit ng kapatid ko na si Kuya Larry
dahil sa wala namang nakitang sakit ang doktor na sumuri sa aming ama. Kaya't pauwi na kami. Nakiusap naman ang aking ina na kung pwede raw ba na iiwan muna si tatay dahil baka mamaya ay bumalik na naman ang sakit na nararamdaman ng aking ama. Humingi naman ng pasensya ang doktor at sinabing hindi pwede yon dahil wala silang nakitang sakit dito noong suriin nito. Tara na po, inay. Iuwi na po natin si tatay. Pag-aaya naman ng kapatid ko. Kahit anong pakiusap ng aking ina ay hindi naman pumayag ang mga doktor. Kaya naman inuwi na nga namin si tatay. Sa paglipas ng mga araw ay hindi na sumasakit ang sikmura ng aking ama. Hindi na rin ito nagsusuka. Kaya naman buong akala namin ay ayos na siya at simpleng lagnat namang ang pabugso-bugsong sakit ng aking ama. Ngunit mga kabaryo, habang lumilipas ang mga araw, ay para bang palaki ng palaki ang tiyan ng aking ama. Tuwing pumapatak ang ika-6 ng hapon ay palaging nagrereklamo itong si tatay. Napakasakit raw kasi ng kanyang sikmura at para bang hinahalukay ang kanyang laman loob. May mga lumalabas na butlig-butlig na animoy pigsa na rin sa braso at binti niya at maging sa kaliwang pisngi ay tinubuan rin. Hanggang sa naapektuhan na rin ang kanyang lalamunan. Kaya naman halos hindi na makakain ang aking ama. Kinakailangan pang durugin ang mga pagkaing kakainin niya dahil sa sobrang namamagana ang kanyang lalamunan. Niresetahan naman siya ng gamot ng mga doktor na sumuri sa kanyang kalagayan. Pero tila ba mas lalo lamang lumalala iyon. Hindi naman gumagaling at mas lalo lang siyang nanghihina. Halos maubos na rin ang perang naitabi ng mga magulang ko dahil sa pagpapagamot. Isa-isa na ring naibenta ang mga lupa at bahay paupahang naipundar ng mga magulang ko. Maipagamot lamang itong si tatay, maliban lamang sa palayan at niyogan, dahil kahit anong pakiusap namin kay tatay na isang lana muna ng pansamantala para naman may pangtustos sa pagpapagamot niya. Mariin naman siyang tumanggi at sinabing kahit anong mangyari ay wag na wag naming galawin ang palayan at niyogan dahil sa oras na mawala man siya ay may iwan siya sa aming dalawa. Hindi na nga namin siya pinilit pa. Sa halip, dumiskarte na lamang kami. Umabot na nga sa puntong hindi na makalakad ang tatay ko, kabaryo. Nakaratay na lamang ito sa higaan at panay naman ang pagdangoy-ngoy ng iyak nito. Sa tuwing nakakaramdam ito ng ngulngol, gawa ng halos maya't maya ay magnanaknak ang mga sugat nito. Nang mabalitaan naman ni Tio Atoy ang nangyari sa aking ama, ay pumunta ito sa bahay namin at tumulong sa pag-aalaga kay tatay. Walang araw na hindi ito nagdadala ng mga pagkaing sinabawan. Kahit sa ganoong paraan man lang raw, ay may maitulong man lang siya sa kapatid niya. Huwag kayong mag-alala. Gagaling rin agad ang kapatid ko. Basta, alagaan lang natin siyang mabuti at huwag pabayaan. Wika pa ng tiyuhin ko. Nagpasalamat naman si nanay doon at malungkot na nagwikang umaasa pa rin isang araw ay magkakaroon ng himala na gumaling na lamang bigla ang aking ama. Halos lahat na kasi ng pagamutan ay nalapitan na ng aking ina, pero ni isa ay wala pa rin nakakatuklas kung ano talaga ang sakit ng aking ama. Minsan na rin nagsuwestyon ng panganay kong kapatid na ilapit na raw ni nanay sa albularyo ang tatay namin.
Dahil kung hindi makita ng mga doktor ang sakit ng aking ama, baka tanging albularyo lamang ang makakapagtukoy kung ano ang sakit ng aming ama at ito lamang ang makakapagpagaling. Mariin namang tumanggi itong si Tio Atoy dahil kahit kailan ay wala umano silang bilib sa mga albularyo. Sinabi pa nito na pawang nagagaling-galingan lang raw ang mga yon at baka mamaya ay mapahamak pa ang aming ama. Mas mainam na makinig na lamang kami sa payo ng mga doktor. Dahil naman sa sinabi ni Tio Atoy ay napagpasyahan naming pagkatiwalaan ito at pakinggan ang lahat ng kanyang mga suwestyon. Siya lang naman kasi ang nag-iisang kapatid ng tatay ko, kaya't malaki ang tiwala namin sa kanya. Subalit sa pagdaan ng mga araw ay may mga maliliit na uod na kaming nakikitang kumukutkot sa mga sugat ng aming ama. At kahit todo bantay na kaming wag madapuan ng langaw ang mga sugat nito, may mangilan-ngilan pa rin na nakikita na parang itlog ng mga bangaw sa sugat ng aming ama. Kaya naman halos maya-maya nililinis namin yon. Kakaiba na rin ang amoy na umaalingasaw sa loob ng kwarto ng mga magulang ko dahil nga sa nagnanaknak na ang mga sugat ng aking ama. Inay, hindi po tayo pwedeng palagi na lamang ganito. Kailangan po nating humanap ng paraan para gumaling si Itay. Wika ko naman sa aking ina habang pinupunasan ko at tinatanggalan ko ng mga maliliit na insekto ang sugat ng aking ama. Sinabi naman ni nanay na gulong-gulo na siya at hindi niya na alam ang gagawin ng mga sandaling yon. Lahat na nalapitan niya para ipagamot ang tatay namin, pero wala pa rin nangyayari. Bakit hindi na lang po natin sundin ang sinabi ni Kuya? Wala naman pong mawawala kung susubukan eh. Suwestyon ko naman sa kanya. Napabuntong hininga naman ang aking ina at sandaling nag-isip. Tapos ay tumango siya at sinabing dapat nung una pa lang ay dinala na namin si tatay sa albularyo. Hindi na sana kami nakinig pa sa sinabi ng kapatid nito. Ewan niya ba kung bakit ng mga panahong sinasabihan siya ng tiyuhin ko na wag dalhin sa albularyo ang tatay ko ay hindi siya nagdalawang isip na sundin ito. Mabuti na lamang talaga, kabaryo, ay nakumbinsi ko ang aking inang dalhin si tatay sa albularyo. Kaya naman ang araw na yon ay pinagtulungan naming buhatin ito at dinala sa albularyong kakilala ng kapatid ko. Nataong wala naman doon si Tio sa bahay nila, kung kaya't nadala namin si tatay nang hindi nito nalalaman. Sa paglipas ng mahabang biyahe, narating na namin ang bahay ng albularyo. Sa bakuran pa lang ay nakaabang na ito. Kaagad niyang itinuro kung saan namin ilalapag ang aking ama. Sabay may mga ginawa siyang pag-uusal ng mga buhay na salita at ikinumpas ang daliri sa labas ng bahay. Bakit hindi niyo kaagad dinala sa akin ang taong ito? Mas lalo niyo lamang itong pinahihirapan sa araw-araw na nagdaan. Wika pa ng albularyo sa amin habang inaayos nito ang pagpapausok ng insenso at kamangyan. Ikaw, nagpadala ka sa sulsol ng taong walang ibang gusto kundi ang mas lalong pahirapan ng taong ito. Dagdag pang saad nito at hinarap ang aking ina. Dito napatingin naman si nanay at napakunot ang noo dahil hindi niya maintindihan ang ibig sabihin ng albularyo. Ako na lamang ang naglakas loob na tanungin ito kung sino ang tinutukoy niyang tao. Malalaman niyo rin mamaya
kung sino ang sumasalbahe dito sa inyong ama. Tugon nito at inumpisahan nang ang gamutin ang aking ama. Sa bawat paglapat nito ng mga halamang dahon na pinapasadahan ng mga inuusal na orasyon ay napapaungol na lamang ang aking ama. Mababanaag mo rin sa itsura nito ang sakit na kanyang nararamdaman. Tiisin mo lang ang sakit. Gagaling ka rin pagkatapos ng gamotang ito. Seryosong wika pa ng albularyo habang patuloy pa rin itong ginagawa ang panggagamot. Tahimik lamang na pinapanood namin kung ano ang ginagawa ng albularyo. Maya-maya pa, matapos niyang gamutin ang aking ama, ay may inusal na naman siyang orasyon. Tapos ay kinuha niya ang isang palitong kulay pula ang dulo at inihipan ito. Tapos nun, idiniin sa talampakan ng tatay ko. Sabay tinapik ng 3 beses ito sa balikat. Matapos namang tapikin ng albularyo ang aking ama, ay unti-unti na siyang nawalan ng malay. Hanggang sa makaraan lamang ang iilang segundo. Mula nang mawala ng malay si tatay ay bahagya naman kaming nagulat at sabay na napatingin dito. Sa kadahilanan kasi na tila ba mula sa napakalalim na pagtulog ay napasinghap siya na parang kinakapos ng hininga. Pagkatapos ay naging boses matanda na ito at garalgal. Lintik ka, tanda. Pakialamero ka talaga. Pakawalan mo ko rito at magtutuos tayong dalawa. Pasinghal na utos ng kung sino man ang sumapi sa katawan ng aking ama. Dahil malakas talaga ang kutob ko na hindi si tatay ang nagsasalita. Gawa ng iba't iba ang boses nito. Idagdag pang walang tigil sa pagmumura at halos lahat na yata ng kampon ng kadiliman ay nabanggit na nito. Samantalang ni minsan ay hindi ko pa narinig na nagmumura ang aking ama. Maski kami nga ay ayaw na ayaw niyang nagmumura dahil hindi raw maganda yon pakinggan. Ngayon, sabihin mo sa akin, Mambabarang. Sino ang nag-utos sa iyong barangin ng taong ito? Magsabi ka sa akin ng totoo. Kung ayaw mong ora mismo, ay gilitan kita ng buhay. Pabulyaw na tanong dito ng albularyo sa Mambabarang. Tumawa naman ang nakakademonyo ang nilalang sabay sabi nito ng, Sino ka para katakutan ko? Baka nakakalimutan mo. Isa ka ring tulad kong alipin. Hangal. Kaya huwag kang magmagaling at huwag na huwag mo kong tinatakot. Dahil hindi ako natatakot sa'yo. Isa lang ang kinatatakutan ko, tanda. Yun ay ang sinasambat pinaglilingkuran ko. Wika nito sabay halakhak. Sa galit ng albularyo ay umakto ito sa kawalang animoy. Sinasakal ang Mambabarang. Napasigaw naman at hirap na makahinga ang Mambabarang na akala mo talaga ay totoong sinasakal ito ng albularyo. Napamaang na lamang ako at nanlaki ang mga mata na nakatitig sa bawat pagkilos ng manggagamot. Dahil sa kitang-kita ko naman na hindi niya sinasakal ang aking ama. Ni ang mga daliri nga nito ay malayong malayo sa leeg ng aking ama. Kaya naman papaanong nasasabi ng Mambabarang sa albularyong itigil na nito ang ginagawang pananakal sa kanya dahil hindi na ito umano makahinga. Ano? Sasabihin mo ba sa akin ng totoo o tutuluyan na kita? Galit pa ring tanong dito ng albularyo. Nakailang beses pang nagmatigas ang Mambabarang at pilit na kumakawala. Subalit mas mataas ang kakayahan ng albularyo dahil ni ang pagbigkas ng lengguwahe sa kaliwa ay hindi mabigkas-bigkas ng Mambabarang. Hanggang sa hindi kalaunan ay kusang sumuko na lamang ang Mambabarang at ipinagtapat nito kung sino talaga ang nag-utos sa kanya.
Ayon nga rito, may isang nagpakilalang atoy ang lumapit sa kanya at nakiusap na bigyan ng leksyon ng kapatid nito, naghahaman sa pera. Kumita na nga lahat-lahat sa lupaing minana at nakapagpatayo na ng magarang bahay. Hindi man lang malapitan sa oras ng pangangailangan. Kaya ang gusto niya ay bigyan ng leksyon ng kapatid niya hanggang sa bumagsak ang hanap buhay nito at tulad niya ay dadanasin rin ng kapatid niya kung paanong maging isang kahig isang tuka na parang isang manok. Wala naman umanong balak na ipapatay ng taong lumapit sa kanya ang biktima. Basta't ang gusto lang nito ay mabigyan ng leksyon at bumagsak ang hanap buhay ng kapatid niya. Matapos sabihin ng mambabarang ang lahat-lahat, halos hindi kami makapaniwalang mismong kamag-anak at lubos na pinagkakatiwalaan pala ang siyang sumalbahe sa aking ama. Napakawalang hiya ng tiyuhin natin yun. Tinulungan na nga siya lahat-lahat. Pinag-aral ang mga anak niya. Ito pa ang igaganti niya sa atin. Galit na wika naman dito ni kuya at hindi napigilang maisuntok sa upuan ng kanyang kamao. Hindi na pinatagal pa ng albularyo ang usapan ng dalawa dahil sa magsasalita pa sana ang mambabarang, pero agaran niya ng ginilitan ito ng buhay. Ayon kasi sa albularyo, ang mga tulad ng mambabarang na yon ay walang karapatang mabuhay sa mundong ibabaw. Basta-basta raw lamang sinusunod nito ang mga ipinapakiusap ng mga taong lumalapit rito, basta't may perang kapalit. Matapos ngang gilitan ng buhay ang mambabarang, ay pinabalik na ng albularyo ang kaluluwa ng aking ama. Sa maniwala man kayo o sa hindi kabaryo, pagkabalik sa ulirat ng aking ama ay agaran siyang napaluha dahil ang buong akala niya ay katapusan niya na. Pero ngayon, ang gaan-gaan na ng pakaramdam niya at hindi na masyadong nananakit ang kanyang katawan. Nang malaman niyang ang kapatid niya ang may gawa ay mas lalong naiyak na naman siya at sauli. Noong tanungin siya ng albularyo kung gusto niya bang ibalik ang lahat ng pasakit sa ginawa sa kanya ng kanyang kapatid. Tumanggi naman siya at sinabing bahala na ang Diyos kung ano ang karapat-dapat na ipagkaloob na kaparusahan sa kapatid niya, at ang mahalaga ay wala siyang ginagawang masama dito. Alam ko kung gaano kasakit at hirap ang mga napagdaanan ko. Ayokong mangyari sa iba iyon. Maiksing wika ng aking ama. Sa paglipas ng oras nun, matapos gamutin si tatay ay umuwi na kami. Pagka-uwi nga namin ay napakalakas na sapak ang ibinigay ni kuya sa tiyuhin namin. Panay naman ang paghingi ng tawad ni Tiyo Atoy sa aking mga magulang dahil nadala lang raw siya sa bugso ng damdamin niya. Babanatan pa sana namin ng isa, pero si tatay na mismo ang nakiusap sa aming wag sakta ng kapatid niya. Hayaan na lamang ito dahil baka mamaya kami pa ang mabaliktad. Simula nga noon, kabaryo, ay hindi na namin kinausap itong si Tiyo Atoy. Nawalan na rin kami ng tiwala sa kanya at hanggat maaari ay hindi namin siya hinahayaang makalapit pa kay tatay dahil baka mamaya ay may gawin na naman siyang hindi maganda. Nakailang beses rin kami nagpabalik-balik sa bahay ng albularyo bago tuluyang gumaling ang lahat ng mga sugat ni tatay. Samantalang ang tiyuhin naman namin ay nabalitaan na lamang naming naglayas na ito dahil baon na ito sa utang, sa pasugalan at sabungan. Pinaghahanap na rin siya ng mga pulis dahil nasangkot ito sa salang pagnanakaw ng kalabaw. Ang mga anak niya ay patuloy pa ring
pinag-aral ng mga magulang ko. Dahil wala naman silang kasalanan sa nangyaring yun. Unti-unti na rin kaming nakakabangon sa malaking dago ng aming buhay. Hanggang dito na lamang ang kwento ko, kabaryo. Naway meron kayong natutunan sa kwentong binasa natin ngayong araw. Salamat.